Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin at sa panibagong hiram na buhay sa araw na ito upang kami po ay makapagpatuloy. Narito po, kami po ay nasa ikasyam na session ng aming Fruitful Beginning na may pamagat na Be Holy. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagtuturo ng Banal na Espiritu ay matutunan po namin yung mga mahalagang bagay na dapat naming isagawa at isabuhay sa aming buhay Kristyano. Dumadalangin din kami, Ama, na buksan niyo po ng maluwang yung aming bibig upang maunawaan po namin yung kalooban ng Diyos na dapat namin gawin sa oras na ito. At bilang lingkod mo, ako ay dumadalangin sa iyo na ilagay niyo po sa aking mga bibig yung mga salita na ayon sa inyong kalooban. Panginoon, idinadalangin namin na kayo po nawa yung magpuno ng pangangailangan ng bawat isa at ibigay niyo po sa amin yung angkop na salita sa oras na ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin, unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. Unang Pedro, Kapitulo 1, sa versikulo 15 hanggang 16 po. Unang Pedro, chapter 1, sa verse 15 hanggang verse 16. Kung nakita niyo po yung verse 15 hanggang verse 16, hinihiling ko po na basahin natin ito ng sabay, 3, 2, 1. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Kaya sa araw na ito, yung topic na pag-aaralan po natin sa session number 9 ng ating Fruitful Beginning ay Be Holy. Sabi po sa verse 16, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Kaya sa patuloy na pag-aaral natin ng Biblia, nasa ikasyam na session na po tayo ng ating Fruitful Beginning. Kung babalikan po natin, doon po sa session number 2 ng ating Fruitful Beginning, diniscuss po yung tungkol sa tatlong yugto ng kaligtasan. Number 1 po doon, yung justification. Sa madaling salita, ito po yung pag-aaring ganap, kaligtasan ng ating espiritu. Tayo po ay naligtas mula sa mga kabayaran ng kasalanan. Pangalawa, yung patungkol naman sa sanctification. Ito po ay nagpapatungkol sa kaligtasan ng ating karakter, pagbabago ng ating pag-uugali o yung tinatawag po na save from the power of sin. At yung panghuli, yung tinatawag po na glorification. Yung ating hamak na katawan ay mababago tulad ng katawan ng kalwalatian ng Panginoong Jesus at tayo po ay maliligtas mula sa presence of sin. Ngayon po, sa pangalawang yugto ng kaligtasan, dito po nakapaloob yung ating Christian life at doon po nakapaloob din yung pagpapakabanal o yung pong kabanalan. Kaya sa araw na ito, pag-aaralan po natin ng mas detalyado yung tungkol po sa topic na pagpapakabanal or kabanalan. Kaya sana makinig po kayo ng mabuti. I-discuss ko po sa inyo kung ano po yung kailangan sa pagpapakabanal, ano yung paraan ng pagpapakabanal, ano po yung mga dahilan ng pagpapakabanal, at mula saan tayo dapat maging banal. Kaya mula sa mga topic na ito, iinog po yung ating discussion dito po sa ikasyam na session ng ating Fruitful Beginning. Muli, ang title po nito ay Be Holy. Tignan po natin, Unang Thessalonica, chapter 4, sa verse 3. Unang Thessalonica po, chapter 4, sa verse 3. Kung nakita niyo po yung verse 3, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo umiwas sa pakikiapid. Kaya yung Diyos, meron po siyang napakaraming kalooban mula po sa Biblia. Pero, yung isa sa malinaw na kalooban ng Diyos ay, yung tayo po ay maging banal pagkatapos po ng kaligtasan. Opo, nais ng Diyos at kalooban ng Diyos na ang lahat po ng tao ay maligtas. Yun po yung una. Pangalawa, sa mga kalooban na gustong mangyari ng Diyos sa ating buhay ay, tayo po ay mabuhay ng may kabanalan pagkatapos po ng kaligtasan. Kaya yung kaligtasan po, hindi po humihinto, hindi po nagwawakas yung ating buhay sa kaligtasan, kundi kailangan nating mabuhay ng may kabanalan pagkatapos po ng kaligtasan. Kasi yun po yung kalooban ng
Diyos. Kaya dito, ano ho ba yung pagpapakabanal? Ito po yung paghiwalay sa mga kasalanan. Malinaw po na yung kabanalan ay kalooban ng Diyos at nais ng Diyos na tayo po ay mahiwalay mula sa kasalanan. Kung pag-iisipan niyo po ito, tayo ay tinawag ng Diyos mula sa mundo. Tayo po noon ay nasa sanlibutan at nagtatampisaw sa napakaraming mga kasalanan. Ngunit, tayo po ay kanyang iniligtas. Tayo po ay tinawag niya mula sa mundo at inilagay niya tayo sa church. Pinabanal at inihiwalay niya po tayo mula sa kasalanan. Kaya ngayon, ang gusto ng Diyos, pagkatapos niya po tayong mailigtas mula sa makasalanang mundo, gusto niya na tayo po ay maging hiwalay sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya ngayon, ididetalyado ko po kung paano po tayo makakapamuhay ng banal sa harapan po ng Diyos sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Ngayon, tignan po natin, Hebreo chapter 10 sa verse 29. Ito po yung unang kailangan natin para tayo po ay magpakabanal, upang tayo po ay maging banal. Hebreo chapter 10 sa verse 29. Hebreo chapter 10 sa verse 29, babasahin ko para sa inyo. Gaano pa kayang higpit na parusa sa kanila, sa akala ninyo, ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa spirito ng biyaya. Kaya dito po, binanggit po yung salitang dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila. Tayo po ay pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus nang tayo po ay kanyang iniligtas. Tandaan po natin, 2,000 years ago, yung Panginoong Hesus yung namatay para sa ating mga kasalanan. Ano po yung layunin niyon? Para tayo ay mapabanal sa ating mga kasalanan. Tayo po ay nilinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa harapan ng Diyos, tayo po ay mga pinabanal na ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya ano po yung kailangan natin? Para tayo po ay maging banal, kailangan ligtas ka muna. Kung hindi ka sure sa iyong kaligtasan, kahit meron kang pagsisikap at pagpupursige na maging mabuhay ng banal, mabuhay ng malinis, imposible po yon. Pwede mong magawa ng ilang panahon, pero babalik at babalik ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kasi hindi ka pa napabanal ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung ugat o pinaka-root ng ating pagpapakabanal, ito po yung kaligtasan dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Tignan din po natin, Hebreo chapter 10 sa verse 14. Aklat ng Hebreo chapter 10 sa verse 14, babasahin po, 3, 2, 1. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Kaya sinabi po, sa pamamagitan ng isang pag-aalay, ito po yung pag-aalay ng katawan ni Kristo doon sa krus. Sabi po, di ba, tiniyak niya yung walang hanggang katubusan. At sinabi pa dito, kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Tayo po ay ginawang sakdal at pinabanal sa pamamagitan po ng dugo na inialay doon sa krus ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo, ang unang kailangan po natin para tayo po ay mapabanal, kaligtasan muna po. Kaya sana, from time to time, lagi niyo pong i-check yung tungkol sa inyong kaligtasan. May mga Kristiyano na kung saan namumroblema sila kung paano sila mabubuhay ng banal sa harapan ng Diyos. Pero ang pinaka-problema, hindi po talaga yung mga bagay na nasa paligid, kundi yung problema niya sa kaligtasan. Hindi pa siya ligtas at wala pa siyang katiyakan ng kaligtasan. Kaya bilang resulta, kahit pilitin niyang magpakabanal, imposible talaga. Kasi hindi pa siya napabanal ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya i-check po natin, ako ba talaga ay napabanal na at napasakdal na ng dugo ng Panginoong Hesus? Napatawad na ba yung aking mga kasalanan sa dugo ng Panginoong Hesus o hindi pa? Kailangan po natin itong i-check palagi. Sa tuwing tayo po ay may Bible seminar, hindi po ito para sa mga newcomer lamang, kundi para sa lahat ng mga miyembro ng ating church. Para i-check kung talaga bang 100% na namalinaw sa iyo na nilinis na ng dugo ng Panginoong Hesus yung iyong mga kasalanan. Kasi minsan, kahit 100 beses mo lang napakinggan yung Bible seminar, hindi pa rin malinaw kung paano napatawad yung kasalanan. Kaya sana, sa tuwing may Bible seminar tayo, we need to check yung ating sarili. Kapag mayroong pagkakataon, suriin niyo po yung sarili ninyo. Ako ba talaga ay napabanal na ng dugo ng Panginoong Hesus? Kasi kung hindi pa, kailangan po nating tiyakin yung bagay na ito. Then, tignan po natin, unang Korinto,
chapter 1 sa verse 2. Pagkatapos nating mapabanal ng dugo ng Panginoong Hesus, ito na ho yung tawag sa atin. Unang Korinto, chapter 1 sa verse 2. Verse 2, babasahin din po natin, 3, 2, 1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat ng nasa bawat lugar, ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Kaya sinabi po, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. Alam ko po, marimit niyo pong naririnig yung salitang santo, saints, o yung banal. Pero, sa mga taong tunay na naligtas, ang tawag po sa atin ng Bible ay mga banal kay Kristo Jesus. Kaya minsan po kapag merong fellowship, sa halip na brother or sister, yung nagiging pambungad na introduction, ang tinatawag po ganito, saints, mula sa ganitong lugar, saints, na ganito yung pangalan. Ganun po yung pagkakatawag sa atin. Naiintindihan niyo po ako? Hindi po yung mga santo na pinaparada sa kalsada, hindi po yon. Tayo na mga naligtas, tayo po ay tinatawag na banal sa harapan ng Diyos, buhat ng tayo po ay maligtas. Hello po, naiintindihan niyo po ako? Okay. Yung iba ho kasi mapungay na yung mata sa akin. Alam ko po medyo nakakaanto, pero we need to endure po. Ngayon, pagkatapos po nating maligtas, tayo po ay tinatawag na ng mga banal sa harapan ng Diyos. And then, dahil tayo po ay mga banal na sa harapan ng Diyos, inilagay rin ng Diyos sa atin yung kanyang Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, nagde-demand ito, humihingi ito ng banal na pamumuhay. Kaya ngayon, ano ang kailangan natin para magpa-kabanal? Kailangan muna po natin ng kaligtasan. Pangalawa, tinatawag po tayo ng Diyos bilang kanyang mga banal. Banal na mga anak. Ngayon, ano ba yung dahilan kung bakit kailangan nating magpakabanal? Kasi di ba, may mga dahilan kung bakit kailangan nating magpakabanal. Kaya kailangan nating i-check yung bagay na ito. Dako tayo, John chapter 5, sa verse 14 po. Aklat ni Juan, chapter 5, sa verse 14. Yung background po ng John chapter 5, ito po ay nagpapatungkol sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus doon sa isang lalaking lumpo. And then, pagkatapos na ng papagaling yung lalaking lumpo, nang magkita sila sa templo, ganito po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya. Basahin po natin yung chapter 5 sa verse 14, 3, 2, 1. Pagkatapos natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala. Tayo po noon ay katulad nitong taong lumpo. Tayo po ay sa harapan ng Diyos ay mga makasalanan na walang kakayanan na lumapit sa Diyos, gaya ng lumpong lalaki na walang kakayanan na lumapit sa Diyos. Ito po yung dati nating katayuan. Pero, sinabi po ng Panginoong Hesus sa kanya, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala. Kaya ano po yung unang dahilan kung bakit natin kailangan magpakabanal? Dahil pinatawad na yung ating mga kasalanan. Tignan pa natin yung isang example, John chapter 8, po, sa verse 10 hanggang verse 11. Aklat ni Juan, chapter 8, sa verse 10 hanggang verse 11. Babasahin ko po para sa inyo. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo? At sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na ngayon, huwag ka nang magkasala. Dito, nahuli po yung isang babae sa akto ng pangangalun niya. Nahuli siya ng mga Fariseo at mga Eskriba at dinala siya sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Para saan po? Para siya ay hatulan. Pero, yung Panginoong Jesus, nang dumating yung babaeng ito sa harapan niya, ang sinabi niya po, babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo? Yun po yung naging tanong sa kanya ng Panginoong Jesus. Ano po yung naging sagot niya?
Walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Kaya ano po yung dahilan kung bakit kailangan nating magpakabanal? Sapagkat pinatawad na po yung ating mga kasalanan. Kaya sinabi sa Roma, chapter 6, sa verse 1 hanggang 2, ano nga ang ating sasabihin? Tayo ba'y magpapatuloy sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Kaya tayo na mga naligtas na, napatawad na yung mga kasalanan, ito po yung pinakadahilan kung bakit kailangan nating magpakabanal. Nilinis na yung ating mga kasalanan. Bayad na po yung ating mga kasalanan. Kaya ngayon, ang gusto ng Diyos, maging banal tayo, magpakalinis tayo sa ating buhay Kristyano. Ngayon, tingnan din natin, unang Korinto, chapter 3. Ito po yung pangalawang dahilan. Unang Korinto, chapter 3, sa verse 16. Verse 16 hanggang 17 po. Aklat ng unang Korinto, chapter 3, sa verse 16 hanggang 17. Babasahin po natin, 3, 2, 1. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba ng templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya pangalawang dahilan kung bakit kailangan nating magpakabanal, sapagkat tayo po yung templo ng Diyos. Pagkatapos po nating maligtas, nanirahan na po, dumating na po sa atin yung Holy Spirit. At tayo po yung tinatawag na templo ng Diyos. Kaya bakit kailangan nating magpakabanal? Kasi nasa atin na po yung Holy Spirit. Holy Spirit demands yung holy life mula sa mga taong naligtas. Kaya kailangan nating gawin yung ating best na ingatan yung ating sarili mula sa mga pagkakasala at sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Kaya dito, kailangan po nating maging banal. Bakit po? Sapagkat tayo po yung templo ng Diyos. Then, tignan po natin, unang Korinto, chapter 6, sa verse 19 po. Unang Korinto, chapter 6, sa verse 19. Babasahin po natin yung verse 19, 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Kaya dito, yung ating katawan po ay templo ng banal na Espiritu. Tayo po ay binili sa isang halaga sa napakahalagang dugo ng Panginoong Jesus. Kaya marapat lamang po na tayo po ay mabuhay ng may kabanalan, malayo sa kasalanan at hiwalay sa kasalanan. Ano po yung gusto ng Diyos sa atin? Maging banal tayo sa ating buhay Kristyano. Maraming mga bagay yung nagiging sanhi ng ating pagiging marumi at hindi banal sa harapan ng Diyos. Pero kung iisipin po natin na palagi natin kasama yung Diyos, yung ating katawan ay templo ng Diyos, talagang magagawa nating ma-overcome o malampasan at hindi makagawa ng kasalanan. Kaya di ba, kapag nakakagawa ka ng kasalanan, ano pong nangyayari? Nako, konsensya po tayo. And then, hindi na tayo masaya kapag gumagawa ng kasalanan. Kasi alam natin na mayroon ng bagong nakatira, bagong may-ari ng ating katawan. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta na lang gamitin sa kasalanan yung ating katawan sa harapan ng Diyos. Kaya dito, kailangan natin maging banal. Bakit po? Kasi tayo po ay templo na ng Diyos. Kasunod, tignan po natin, Awit chapter 5, sa verse 4. Ito po yung pangatlong dahilan kung bakit kailangan po nating magpakabanal. Sa mga Awit chapter 5, sa verse 4, babasahin din po natin, 3, 2, 1. Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Yung Diyos, galit siya sa kasalanan, pero mahal niya po yung mga makasalanan. Ngayon, tayo po na mga naligtas ay anak na po ng Diyos. Ngunit, kung tayo po ay magkakasala,
hindi po natutuwa yung Diyos sa atin. Kaya yung pangatlong dahilan kung bakit kailangan nating magpakabanal ay upang magamit po tayo ng Diyos. Tayong mga anak ng Diyos, yung ginagamit niya para magligtas po ng mga ligaw na kaluluwa. Kung ako ay hindi banal, hindi ako magagamit ng Diyos. Kung ako ay may kasalanan, may mga lihim na kasalanan, hindi ako gagamitin ng Diyos para mag-evangelize ng ibang mga tao. Hindi ako magagamit ng Diyos para sa Kanyang gawain. Kaya para tayo po ay magamit ng Diyos, dapat tayo po ay banal at hiwalay sa kasalanan. Tignan din natin, 2 Timoteo, chapter 2, sa tingin ko, nakakasabay na kayo sa pagbuklat ng Bible ngayon kasi ika-siyam na session na po ng ating fruitful beginning. Kaya medyo sanay at pamilyar na kayo. 2 Timoteo po, chapter 2, sa verse 20 hanggang 21 po. Verse 20 po hanggang verse 21. Babasahin din po natin ito, 3, 2, 1. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad, at ang iba'y sa natatanging panggagamitan, at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Kaya dito, sa isang malaking bahay, meron pong iba't ibang klase ng kagamitan. Meron pong pilak at ginto, meron pong kahoy at luwad. Yung pilak at ginto, maaring ito po ay mahalagang klase ng kagamitan. Mamahalin po. Sa mga tao, pwedeng ito yung klase ng mga tao na mayroong abilidad, matalino, magaling mag-memorize, at talagang merong angking abilidad. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ito yung concern. Ang concern sa harapan ng Diyos ay kung malinis ka ba, kung banal ka ba o hindi. Yung kondisyon po para magamit tayo ng Diyos, wala pong iba, kundi yung kabanalan at pagiging malinis. Kahit na ikaw po yung pinakamagaling at pwedeng maraming nalalaman sa Biblia, hindi ka gagamitin ng Diyos kailanman kung ikaw po ay marumi at may kasalanan. Kagaya dito, sinabi, kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili, mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ganon din po sa atin. Nakasalalay po sa ating kabanalan yung epektibong ministry para po sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Kahit na malaki po yung nagiging sakripisyo natin para sa pangangaral ng Bible Seminar o ng ibang mga bagay na ginagawa natin sa loob ng church, ngunit kung tayo po ay marumi at mayroong kasalanan, ito po ay nagiging walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kaya sana, sikapin po talaga natin para tayo makapag-evangelize ng epektibo, makapangaral ng Ebanghelyo ng epektibo, dapat tayong maging malinis at banal. Halimbawa po, ito yung lalagyan ng tubig. Talagang ginto, mamahalin, at talagang napakahalaga. Pero, kung ito po ay mayroong dumi, pwede ko ba siyang inuman o hindi? Siyempre hindi po. Ganon din naman po sa Diyos. Ginagamit ng Diyos yung mga taong malinis at banal para po maipahayo yung Ebanghelyo at upang magawa yung mga gawain ng Diyos sa loob ng church. Kaya sana po, sikapin po talaga natin na maging banal. Ngayon po, puntahan natin 1 Pedro chapter 2 sa verse 9. Sa 1 Pedro, chapter 2, sa verse 9, sa verse 9 po, babasahin din po natin ito, 3, 2, 1. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Pagkatapos po tayong iniligtas ng Diyos, sabi po ng verse, kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari. Tayo po ngayon ay mga pari sa harapan po ng Diyos. Ibig sabihin po nito, tayo po yung gumagawa ng gawain ng Diyos sa loob ng church. Kaya sa katangian po ng mga pari, dapat sila ay mapanatiling
malinis, hiwalay sa kasalanan at walang dungis ng anumang klase ng karumihan. Pero sa atin na mga naligtas, hindi po tayo gaya ng mga taong hindi pa ligtas. Yung mga taong hindi ligtas, nabubuhay sila sa gusto nila. Pumupunta sila ng simbahan sa araw na gusto nila. Pero tayo, ginagawa natin yung ating best. Sa loob ng buong isang linggo, sinisikap natin na hindi makagawa ng kasalanan. Gaya nito, kailangan nating panatilihing malinis at banal yung ating mga sarili. Kayo ho ba? Tayo ho ba ay isang churchgoer? Hindi po. Hindi po tayo isang churchgoer na kung saan pupunta lang tayo ng church kung kailan natin gusto. Dahil tayo ay mga banal na pari ng Diyos, ginagawa natin yung ating best na makapunta sa church at makapaglingkod ng mayroong malinis na budhi at malinis na Christian life. Kaya sana, sa atin po na gumagawa ng gawain sa loob ng church, gawin po natin yung ating best na maging malinis. Kung tayo po ay may kasalanan, hindi po tayo magagamit ng epektibo ng Diyos sa loob ng church. Kung babasahin niyo po sa Lumang Tipan, yung mga pari, sila po yung nangangasiwa sa loob ng church. At bilang tagapangasiwa ng Diyos sa loob ng tabernakulo, yung mga pari doon po nangangasiwa sa loob. Kaya bilang mga tagapangasiwa ng Diyos sa loob ng tabernakulo, kailangan nilang maging malinis. Tignan po natin, aklat po ng Levitico, chapter 21 sa verse 6 po. Leviticus chapter 21 sa verse 6. Aklat po ng Levitico chapter 21 sa verse 6. Babasahin po natin, 3, 2, 1. Sila'y magiging banal sa kanilang Diyos at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng kanilang Diyos sapagkat sila ang nag-aalay ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy na tinapay ng kanilang Diyos, kaya't sila'y magiging banal. Kaya dito, sabi po, kaya't sila'y magiging banal sa kanilang Diyos at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng kanilang Diyos. Kaya tayo po yung mga banal na tao ng Diyos. Tayo po yung mga pari na naglilingkod sa Diyos at gumagawa ng mga paglilingkod sa Kanya. Kaya kailangan po nating maging malinis. Kaya yung kabanalan, ito ay hinihiling ng Diyos sa mga taong naligtas, sa mga taong nalinis na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa Bible po, mayroong pong tagpo kung saan nang si Josue ay pumasok sa lupain ng Kanaan upang sakupin ito, ang naging unang utos sa kanya ng Diyos ay maging banal. Kung titignan niyo po sa Josue, chapter 5 sa verse 15, iniutos sa kanya ng Diyos na hubarin yung kanyang panyapak. Ito po ay kumakatawan sa pagiging banal. Tayo po, kailangan talaga nating alisin yung mga bagay na hindi nakarapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kung mayroon tayong mga pagsasalita na hindi maganda, pag-iisip na hindi maganda, mga bisyo na hindi pa rin naaalis, kailangan po natin itong unti-unting alisin. Tignan din po natin, Jeremias chapter 5, sa verse 25 po. Aklat ng Jeremias, chapter 5, sa verse 25. Jeremias chapter 5, sa verse 25 po. Babasahin po natin, 3, 2, 1. Ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo ng mga ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil ng kabutihan para sa inyo. Kaya yung kasunod na bagay, yung Diyos, gusto niya ibigay sa atin yung mga pagpapala at yung mga pisikal na mga bagay. Pero kung hindi po tayo magiging banal, hindi po natin ito matatanggap. At isa pa, para tayo po ay magkaroon ng malalim na fellowship sa Diyos, kailangan po natin maging malinis. Kanina yung unang verse natin, unang Pedro chapter 1 sa verse 16, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Upang tayo po ay magkaroon ng maayos na fellowship at malalim na fellowship sa Diyos, kailangan po nating maging banal. Kaya ito po yung mga dahilan kung bakit kailangan po nating maging banal sa harapan ng Diyos. Kung tayo po ay magkakasala at magiging marumi,
yung ating Christian life po ay magiging walang kapangyarihan, walang lakas. Kaya hindi tayo makapag-akay ng mga ligaw na kaluluwa, walang nagbabago sa ating buhay, hindi tayo makapag-evangelize, hindi tayo magamit ng Diyos kasi may kasalanan. Kaya sana, linisin po natin yung ating sarili. Then, puntahan po natin Levitico chapter 10 sa verse 3. Ito naman po yung paraan para tayo po ay maging banal. Kanina, yung mga dahilan para tayo po ay magpakabanal. Ngayon, yung paraan naman para tayo po ay magpakabanal. So sinadya ko po talaga na maraming verses yung ipakita sa inyo para hindi ko po opinion yung ma-share ko po sa inyo. Para makita po ninyo na lahat ay nandito po sa Biblia. At ito talaga yung gusto ng Diyos sa atin. Tayo po ay maging banal. Levitico chapter 10 sa verse 3, babasahin ko po para sa inyo. Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinabi ng Panginoon, ako'y magpapakitang banal sa mga lumalapit sa akin, at ako'y maluluwalhati sa harapan ng buong bayan, at si Aaron ay nanahimik. Kaya dito, binanggit yung salitang, ito ang sinabi ng Panginoon, ako'y magpapakitang banal sa mga lumalapit sa akin. Para tayo po ay maging banal, ano po yung kailangan nating gawin? Kailangan nating maging malapit sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, meron pong mga Kristiyano na nagiging, sa halip na holy, nagiging worldly. Pero sana hindi maging ganito. Kailangan nating maging malapit sa Diyos para tayo po ay maging banal. So paano tayo makakalapit sa Diyos? Tignan po natin, awit chapter 73, sa mga awit po, chapter 73, verse 27 hanggang 28. Sa mga awit po, 73, verse 27 hanggang 28. Babasahin ko po, sapagkat narito, malilipong silang malayo sa iyo. Ang lahat ng hindi tapat sa iyo ay winakasan mo. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit sa Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Kaya dito, sabi po, kapag tayo po ay naging malapit sa Diyos, magagawa nating maisaysay, maipahayag yung mga gawa ng Diyos. Pero ang tanong, paano ba tayo magiging malapit sa Diyos? May paraan ba para maging malapit sa Diyos? Yes po, meron pong paraan. Efeso chapter 5 sa verse 26. Efeso chapter 5 sa verse 26 po, ito yung unang paraan para tayo po ay maging malapit sa Diyos. Efeso chapter 5 sa verse 26, babasahin po natin, 3, 2, 1. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Kaya sabi po, para tayo po ay makalapit sa Diyos at maging banal, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Sa ating katawan, di ba ang ginagamit nating panlinis ng ating katawan ay tubig. Kung wala pong tubig, ang hirap pong maglinis ng katawan. Sa atin po, para tayo po ay maging banal at maging malapit sa Diyos, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan po nating magbasa, makinig, mag-memorize, at pagbulay-bulayan po yung salita ng Diyos. Kasi sa ganitong paraan tayo po nagiging malapit sa salita ng Diyos. At isa pa, dapat sana meron po tayong sariling Bible. Mahirap po kung wala tayong sandata. Yung Biblia, yung nagiging sandata po para sa atin. Then, kung meron tayong salita ng Diyos at malapit tayo sa Biblia, tayo po ay nagiging malinis at higit na nagiging banal. Hello po. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay. Isa pa, unang Timoteo, chapter 4, mula verse 4 hanggang verse 5. Unang Timoteo po, chapter 4, mula verse 4 hanggang verse 5. Tulungan niyo po kung basahin ito, verse 4 hanggang 5, 3, 2, 1.
sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang bagay na dapat tanggihan. Kung tinatanggihan ito ng kung tinatanggap ito ng may pagpapasalamat. Verse 5, sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya sabi po, pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kapag tayo po ay higit na nananalangin sa Diyos at kapag tayo po ay laging nananalangin sa Diyos, yung ating konsensya, yung ating budhi ay nagiging malinaw. Ibig sabihin, maski yung kaliit-liit ang kasalanan ay nagagawa nating sabihin sa Diyos at ipahayag sa Kanya. Kaya hindi lamang po salita ng Diyos yung kailangan natin para maging malapit sa Diyos, kundi yung prayer din po. Kapag tayo po ay laging nagpipray sa harapan ng Diyos, nagiging malapit tayo sa Kanya at tayo po ay nagiging banal. Ngayon, mula sa anong mga bagay dapat tayong magpakabanal? Ano ba yung mga bagay na dapat kakitaan ng kabanalan sa atin? Una po dito, yung ating ugali. Number 1 po na dapat kakitaan ng kabanalan ay yung ating ugali. Sa isip, sa gawa, at sa salita. Tignan po natin, Roma chapter 12 sa verse 2. Sa Roma chapter 12 sa verse 2, Aklat ng Roma, chapter 12, sa verse 2 po. Kung nakita niyo po yung verse 2, babasahin po natin ang magkasabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya sinabi po, dapat tayong maging banal, saan po? Hindi sa pagtulad sa sanlibutang ito. Kailangan natin gawin yung ating best na huwag tularan yung takbo ng sanlibutan. Minsan, may mga Kristiyano na nalulungkot sila kapag hindi sila makasabay sa trend o yung uso ng sanlibutan. Pero tayo, hindi tayo dapat makisabay sa mga bagay na ito. Sabi ng Biblia, huwag ninyong tularan ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya tayo, dapat hindi natin tinutularan yung sanlibutan. Kahit na ito ay ginagawa ng marami, ngunit kung ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi ko pwede itong gawin. Yung mga Kristiyano po sa Bible ay hinalian tulad sa mga isda. Yung isda po, kapag lumalangoy ito sa dagat, pumapasok ba yung tubig dagat sa loob ng katawan ng isda? Usually po, pag kumakain tayo ng isda na galing sa dagat, maalat po ba yung loob? Hindi po. Kapag pumasok po yung tubig sa loob ng isda, mamamatay po yung isda. Tayo po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. Pero hindi natin pwedeng gawin yung ginagawa ng mga taong makasanlibutan. Kailangan nating maging hiwalay sa kanila. Muli po, ano yung kabanalan? Paghihiwalay mula sa kasalanan. Tignan po natin, Levitico po ulit, chapter 18 sa verse 3. Aklat ng Levitico, chapter 18 sa verse 3. Chapter 18 po sa verse 3. Babasahin po natin. Sige ho, 3, 2, 1. Huwag ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinitirhan. At huwag din ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila sa lupain ng Kanaan na pinagdadalahan ko sa inyo. Huwag kayong lumakad ng ayon sa mga alituntunin nila. Kaya sinabi po, huwag ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila, huwag din ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila, huwag kayong lumakad ayon sa alituntunin nila. Kaya sa atin na mga naligtas, hindi tayo pwedeng makigaya sa pamumuhay ng mga taong hindi ligtas. Kaya sana, gawin po natin yung ating best na maging hiwalay sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi ko po sinabi na pumunta tayo ng outer space para makalayo tayo sa mga kasalanan sa mundong ito. Kundi, kailangan nating gawin yung ating best na maging hiwalay sa kanilang kasalanan. May ganito pong kasabihan. Pwede kang makisama, pero hindi ka pwedeng makisama.
Kaya sa atin na mga naligtas, tayo po ay banal na. Naligtas na, kaya hindi tayo pwede basta-basta na lang pumunta sa mga lugar ng kasalanan. Lalo na, sa mundong ito, sinasabi nila, follow your heart, di ba? Lalo na sa mga kabataan at doon sa mga, kahit minsan may asawa, minsan follow your heart pa rin, kahit may asawa na. Pero sa atin po sa loob ng church, hindi po dapat puso lang yung ating sinusundan, kundi kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng iba, kapag may napupusuan ka, lapitan mo, kausapin mo, makipagmabutihan ka sa Kanya. And then, ligawan mo. Kapag pumayag, edi kayo na. Pero sa atin po hindi ganito. Hindi po yung ganito yung dapat nating gawin sa loob ng church. Kung willing na kayo mag-asawa, wala naman pong problema. Pero hindi natin pwedeng gawin yung pagkakaroon ng girlfriend at boyfriend sa loob po ng ating simbahan. Naintindihan niyo po? Hindi sa bawal mag-asawa. Pwedeng mag-asawa pero sa tamang paraan at sa tamang panahon. Kasi minsan, 17 ka pa lang, wala ka pang ang ipon, gusto mo nang mag-asawa. So, delikado po yun. Kayo rin po yung mahihirapan. At isa pa, yung diniscuss ni Pastor kanina, di ba? Yung pakikipamatok sa mga hindi mananampalataya. Hindi po uma-agree yung Bible sa bagay na ito. Kung ikaw ay taong naligtas, dapat kang makapag-asawa ng taong ligtas. Then, kung ikaw ay mananampalataya, dapat makapangasawa ka ng taong mananampalataya. Sinabi po ng Bible, 2 Korinto, chapter 6, sa verse 14, sinabi ho dito, Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman. Kung tayo po ay mayroong malalim pa rin na ugnayan sa mga taong hindi ligtas, kailangan po natin itong pag-isipan ng malalim. Bakit? Maaaring yung pakikisama natin sa kanila sa bagay na ito, yung nagdudulot sa atin kung bakit hindi tayo makapamuhay ng banal. Kaya sana, kung mayroon mang ganitong klase ng relasyon o mga bagay, kailangan na po natin itong putulin at ihinto. Tignan po natin, unang Thessalonica, chapter 5, sa verse 19 hanggang verse 22. Unang Thessalonica po, chapter 5, sa verse 19 hanggang verse 22. Babasahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga nagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Kaya dito, sinabi po ng Bible, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Yung Espiritu, ito ay may nag-aalab na pagnanais para mabuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. Pero kung patuloy tayo sa pagkakasala, pinapatay natin yung ningas ng Espiritu. Dagdag pa, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Halimbawa po, gusto mong mag-evangelize. Ang problema lang, yung gusto mong i-evangelize ay nandun sa bar. Pupunta ka doon, hindi. Hindi, maganda naman yung hangarin ko. Evangelism to, evangelism. Evangelism. Pwede? Pwede, hindi. Pwedeng pumunta, pero hindi ito maganda. Kasi pwedeng madistract kahit na maganda yung motibo mo, kahit na tama naman yung nasa isip mo, pero kung pupunta ka doon sa maling lugar, mahirap pong isagawa yung pagpapakabanal at yung layunin mo na evangelism. Kaya kailangan nating layuan yung bawat anyo ng kasamaan. Naintindihan niyo po ba ako? Then, isang bagay pa, tignan natin sa Job chapter 31, sa verse 1 po. Aklat ni Job chapter 31, sa verse 1. Job chapter 31 sa verse 1. Babasahin po natin, 3, 2, 1. Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin, paano nga ako titingin sa isang berhen? Kaya si Job, meron siyang tipan o kasunduan sa kanyang mga mata. Ano po yun? Paano nga ako titingin sa isang berhen? Tayo po, kailangan natin mag-decide ng ganito. Para hindi tayo magkasala sa ibang kasarian, kailangan natin makipagtipan sa ating mga mata. Paano nga ako titingin sa
isang berhen. Kaya hindi po talaga maaari. Then, kung gagawa ka po ng kasalanang pangangalunya o yung pong sexual immorality, ikawawasak po ito ng iyong buhay, Kristiyano. At yung iyong kasiraan, puri, ay magpapatuloy po hanggang sa huli. Kaya sana, sa ating mga kabataan, lalo na po sa mga wala pang asawa, kailangan nating panatilihing banal yung ating katawan mula po sa ganitong klase ng mga kasalanan. Tandaan po natin, kapag nahulog ka sa ganitong pagkakasala, hindi lang po ikaw yung mapapahama, kundi yung mga taong nakapaligid din sa iyo, especially yung mga taong gusto mong i-evangelize. Pangalawa, tignan natin Kawikaan chapter 6. Ito po yung mga bagay na dapat kakitaan po ng kabanalan sa atin. Kawikaan chapter 6, sa verse 27 hanggang 28. Kawikaan po, chapter 6, sa verse 27 hanggang 28. Babasahin po natin ito, 3, 2, 1. Verse 27 po hanggang 28, 3, 2, 1. Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan? Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? Kaya yung bagay na ito ay imposible po. Sabi, yung isang tao, kung magdadala siya ng apoy sa kanyang kandungan, hindi ba siya masusunog? Masusunog po siya. Yung isang tao kapag naglakad siya doon sa nagbabagang uling, hindi ba siya mapapaso? Mapapaso po siya. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag pumunta ka po sa lugar ng kasalanan, napakalaki yung chance na magkasala ka rin po. Kaya ano po yung dapat kakitaan ng kabanalan sa atin? Kung dati pumupunta ka sa mga lugar ng kasalanan, ngayon, dapat wag na. Naiintindihan niyo po ako? Kung dati nakikisagap ka ng satellite kung kanino yung bagong kwento, ngayon wag na. Sa bahay ka na lang, magbasa ka na lang ng Bible. Tama ho ba? Kung dati tinatawag ka ng mga kainuman mo, o pare, inom na. Ang sasabihin, hindi, kaya ko to. Kaya kong paglabanan yung pagnanais ko ng laman. Imposible po yun. Naiintindihan niyo po? Kaya sana, kakitaan po ng kabanalan, yung mga lugar na dating pinupuntahan natin, dapat wag na po nating puntahan ngayon. Isa pa, yung tungkol sa oras. Efeso chapter 5, sa verse 16 po. Babasahin natin verse 16, 3, 2, 1, na sinasamantala ang panahon sapagat ang mga araw ay masasama. Sa atin po, kailangan natin samantalahin po yung oras. Bakit? Maikli na lang po yung panahon natin para makapag-evangelize at para mabuhay para sa Diyos. Ang problema lang, kapag meron po tayong maraming bakanting oras, libreng oras, ito po yung nagbubunsod sa atin sa kasalanan. Kaya make yourself busy. Gawin yung abala yung inyong sarili para hindi kayo mahulog sa kasalanan. At ito po yung isang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagiging banal. Kasi ang daming libreng oras. Kapag maraming libreng oras, minsan, ito po ay nahuhulog, napupunta sa paggawa ng kasalanan. Kaya kung wala po kayong magawa sa bahay, magpunta ka dito sa church. Magbasa ka ng Bible dito. Kung may pwede kang itulong, ay di tumulong ka sa loob ng church, sa mga gawain. Kapag may Bible seminar o anumang klaseng preparation para sa ating iglesia, pwede tayong tumulong para tayo po ay maging abala. Kapag maraming oras, tandaan, napakalaki rin po ng pagkakataon na magkasala po tayo pag maraming libreng oras. Isa pa, 1 Timoteo chapter 5 sa verse 13. Binibigay ko po sa inyo yung mga verses para pag-uwi nyo po, may chance po kayong reviewin po yung mga verses na ito. Hindi po sapat yung oras para ipaliwanag lahat, pero I try my best na ibigay po yung mga verses para alam po natin kung paano natin mapagtatagumpayan yung kasalanan. 1 Timoteo chapter 5 sa verse 13. Chapter 5 sa verse 13. Babasahin po natin ito. 3, 2, 1. Bukod dito, natuto silang maging mga tamad, nagpapalipat-lipat sa mga bahay-bahay, at hindi lamang mga tamad, kundi mga tsismosa at mga pakialamera,
na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Pero ang gusto kong bigyang diin dito ay natuto silang maging mga tamad, hindi lamang mga tamad. Kaya dito, yung pagiging tamad, ito rin po yung nagbubunsod sa atin para matukso. Kanina, di ba, pinaliwanag sa atin ni Pastor Park yung tungkol sa kasalanan ni David. Ano po yung nagbunsod sa kanya sa pagkakasala? Bumangon siya ng hapon na. Late na siyang nagising, nakita niya yung babaeng naliliko. Kapag tayo po ay tamad, napakaraming bagay na napakaraming tukso yung pwedeng dumating po sa atin. At pwede tayong mahulog sa pagkakasala kung wala po tayong masyadong ginagawa. Kaya sana, gawa po tayo ng plano. Gawin niyo pong abala yung inyong sarili, lalo na po sa mga bagay ng Diyos. Okay ho ba? And then lastly, dapat kakitaan ng kabanalan yung mga katuruan sa atin. Tignan po natin, Ikalawang Korinto, chapter 7, sa verse 1. Ikalawang Korinto, chapter 7, sa verse 1. Verse 1 po, babasahin po natin, nasa screen na po, 3, 2, 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Kaya sinabi po, linisin natin ang ating mga sarili mula sa karumihan ng laman. Yung mga kasalanan na ginagawa o pwedeng magawa natin sa ating katawan. Isa pa, doon sa ating espiritu. Ano po ba yung nagpaparumi sa ating espiritu? Ito po yung mga maling turo. Kaya I suggest, wag ho kayo makinig kung kani-kaninong mga preacher. Hindi po advisable para sa atin na makinig sa YouTube ng kung kani-kanino lang mga sermon, kani-kaninong Zoom meeting, ganyan. Bakit po? Malalason ka po kasi at ito yung magpaparumi sa iyong espiritu. Kaya sa ating church, marami pong sermon. Kung gusto niyo pong makinig, pwede kayong humingi ng mga sermon or link sa online. Pero sana, iwasan po natin yung pakikinig sa ibang mga turo. Bakit? Ito po yung nagpaparumi sa ating espiritu. Kaya ibinahagi ko po yung mga bagay na dapat kakitaan ng pagbabago sa atin o pagpapakabanal. Una, yung pag-uugali sa isip, sa salita, at sa gawa. Pangalawa, yung sa kapaligiran po ng kasalanan. Yung isang Kristiyanong naligtas, hindi siya pwedeng basta-basta lang pumunta sa lugar ng kasalanan kasi pwede talaga siyang magkasala. Isa pa, kailangan nating gawan ng paraan yung mga libreng oras po natin. Kapag maraming oras na libre, pwede tayong mahulog sa kasalanan. At kapag nagiging tamad po tayo. At isa pa, yung panghuli na sinabi ko po kanina, doon sa ibang mga maling turo. Ito po yung nagpaparumi ng ating espiritu. Kaya yung kabanalan ay kinakailangan po talaga. Gaya ng binanggit natin kanina, si David, nung time na hindi siya naging banal, nung nagkasala siya, namatay yung kanyang anak. Yung kaharian ay kinuha sa kanya, dinisiplina siya ng Diyos at maraming kahirapan na dumating sa kanya. Kung tayo po ay hindi magiging banal, maraming bagay yung mawawala sa atin. Kaya yung kabanalan ay kailangan sa lahat ng mga Kristiyanong naligtas. Para sa ating last verse, unang Tesalonica, chapter 5, sa verse 23. Unang Tesalonica po, chapter 5, sa verse 23. Verse 23, babasahin po natin ito. 3, 2, 1. Pakabanalin nawang lubos, kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung goal natin, maging banal, hindi lamang po sa ating pisikal na katawan, kundi sa ating espiritu rin po. Kaya sana, mula sa mga bagay na ibinahagi ko po sa inyo, kailangan po nating maging banal. I-review ko lang po bago tayo magtapos. Kaya ano ba yung kabanalan? Yung kabanalan po, ito po yung paghiwalay sa kasalanan. Ano po yung kailangan natin para maging banal? Una, dapat ligtas ka muna. Tayo pong lahat ay pinabanal sa dugo ng Panginoong Hesus nung oras na tayo po ay naligtas. Pangatlo, ano ba yung mga dahilan para tayo ay magpakabanal?
Una, pinatawad na yung ating mga kasalanan. Nasa atin na yung Holy Spirit at tayo po yung templo ng Diyos. At para tayo po ay magkaroon ng malalim na fellowship sa Kanya. Pang-apat, mga paraan ng pagpapakabanal at panghuli, mula sa anong mga bagay tayo dapat magpakabanal. Kaya sana po, kung may chance kayo, reviewin nyo na lang po yung notes, ibinigay ko po yung mga verses para mapanghawakan nyo po ito. Kaya sana, may chance na ma-review at balikan yung mga notes na isinulat nyo po sa bahay para magawa po nating may apply yung pong kabanalan. Tandaan po natin, bilang isang taong naligtas sa katapusan ng panahon, ang dinidemand ng Diyos sa atin ay banal na pamumuhay. Kaya kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal, sabi ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya hanggang dito na lamang po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray. Mahabaging Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. At sa oras na ito, na itinuro niyo po sa amin yung mga bagay patungkol po sa kabanalan. Ama, dalangin po namin na nawa, tulungan mo po kami na makapamuhay ng may kabanalan sa harapan mo at tulungan niyo po yung mga brothers and sisters na makapamuhay ng may kabanalan upang kami po ay makapag-evangelize ng maraming naliligaw na kaluluwa. Kung walang kabanalan, Panginoon, maraming bagay po yung mawala sa amin. Kaya pakiusap, ingatan niyo po yung bawat isa sa amin at samahan niyo po kami na lumakad sa Christian life na ito ng may kabanalan. Lahat po ng papuri ay itinataas namin sa iyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po.